ang pinakahuling mensahe po sa amin mismo po ng DFA spokesperson, as of yesterday, actually last night, wala pang court order na nag-uutos sa kanila to cancel the passport of Zaldico. Opo, yan po ang pinakahuling balita from DFA mismo. So, ngayon po, live pa yung kanyang passport, and ang claim nga daw po nasa Portugal at baka daw po hinihinala na mayroong Portuguese passport. Kapag ho ba eventually po nakansela ang passport, gaano ba kaimportante na kansilahin ang passport ni Zaldico? Yan ba'y talagang may effect para mas mabilis siya mapapauwi? Malaki ang epekto ng pagkansela ng passport. Kasi nga, kung kinansel ng iyong home country ang iyong passport, ang lalabas niyan, undocumented alien ka dun sa bansa na yon, no? Assuming wala kang ibang passport, no? So, since undocumented alien ka, usually in practically all the countries of the world, kung wala kang passport, undocumented alien ka, in their own national laws, immigration laws, pauuwing ka talaga dun sa pinanggalingan mong bansa. So, yan ang legal effect. Ngayon, kung meron siyang passport din sa Portugal, titimbangin ngayon ng Portugal, isusurrender ba nila, kung halimbawa citizen siya, no, ng Portugal, titimbangin nila ano bang nakakabuti sa kanilang interest at gaano ba katindi yung request ng Republika ng Pilipinas para dalhin siya dito sa ating bansa. So again, kung siya rin ay citizen na ng Portugal, he can avail of the legal remedies doon sa mga korte ng Portugal. Ganun po ang mga dynamics kung sakasakaling meron siyang Portuguese passport. Opo, kung totoo man po, na talagang meron siyang Portuguese passport, meaning hindi naman po magbibigay ng pasaporte ang isang bansa sa isang tao kung hindi siya citizen ng bansang iyon, di po ba? Oh, but kung ang basihan ng kanyang pagkaroon ng passport ay yung tinatawag na golden visa, meron ho kasing pag nag-invest ka, I think it's 500,000 euros yung investment mo, kaya 250,000 euros pag donasyon mo sa culture and national heritage. Ang dun sa kanilang batas, you can apply for citizenship after 5 years. Opo. Hindi natin alam kung citizen na siya or hindi. But regardless, no, whether citizen siya or passport lang, meron namang mga ibang international commitment ang Portugal. Halimbawa, Ted, hindi alam ito na marami, pero ang Portugal, kagaya ng Pilipinas, isa ho ito sa 192 countries na pumirma dun sa United Nations Convention Against Corruption. 2003 pa ito. Ginanap sa Merida, Mexico ito So that's why it's called Merida Convention. But it's really an international convention o treaty na kung saan yung mga pumirmang mga bansa ay nangako mag-cooperate, sugpuin ang korupsyon. So maari ding i-invoke ito ng ating gobyerno para hikayatin o i-request ang Portuguese government to cooperate with us. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!